Magandang gabi sa ating lahat. Good evening. Lahat ng mga kaibigan at mga followers dito sa Facebook live stream ko. Muli, andito na naman si Padre Alvin Gitamondok to expose mga aral na wala po at hindi po tinuturo ng Iglesia na itinatag ni Kristo sa Biblia at wala po mismo sa Biblia. This series or set of live streams would expose false doctrines and false teachings of non-Catholic evangelists, non-Catholic teachers, no? Kaya ang topic natin, as you can see, yung mga kalokohan ng mga Baptist, mga Baptist churches at iba pang mga born again na mga denominasyon na nagtuturo na kung nanampalataya na daw sila sa Panginoong Kristo ay ligtas na agad sila. Tapos ang kanilang kaligtasan daw na nakamit ay agad, palagi na at permanente na. Kaya tinatawag nilang OSAS or OSAS o Once Saved, Always Saved. Tatalakayin ito natin ngayong gabi kung itong Once Saved, Always Saved na aral o doktrina ng mga born again at mga Baptist ay totoo ba at tinuturo ba ng Biblia? Tinuturo ba ng Biblia at totoo ba ito na aral ng ating Peniskristo at ng mga apostol ayon dito sa banal na kasulatan sa Biblia? Ang sagot natin po ay hindi po. Kaya nga ito ay isang kalukuhan na aral, maling aral at napakabalintunang aral. Sapagkat hindi po inisip ni Kristo, mismo ng Diyos at ng mga apostol, kahit nasa lumang tipan, mga propeta, itong aral ng Baptist at ng born again, na once saved, always saved, na kung maligtas ka na daw sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi na po daw mawawala yung inyong kaligtasan at palagian na hanggang sa ikaw mamatay at mapunta ng langit. Hindi po ito turo at aral ng Biblia. Kaya unbiblical po ito, at kung hindi aral ng Biblia, kaninong aral po? Kasi wala kang mababasa, letra po letra, o kahit man talata na intindihin mo na meron talagang aral sa Biblia si Kristo at mga apostol at mga propeta, Old and New Testament dito sa Biblia, banal na kasulatan, na once saved, always saved. Kaya ito po ay hindi aral ni Kristo at ng mga apostol, hindi aral ng Iglesia na itinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19. Kaya kaninong aral ito nanggaling? 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, ibig sabihin ng Espiritu Santo, na sa mga huling panahon, itong mga Baptist, 1609, natatag ni John Smith sa Netherlands. Ito namang born again, 1910, sa Topeka, Kansas, Amerika, USA. Tinatag naman ni Charles Parham. O di mga huling panahon, di ba? After na nang natatag ni Kristo sa 33 AD sa Jerusalem, sa araw ng Pentecostes, ang Iglesia Katolika, Gawa 2:1-47, San Mateo 16:18-19. Sa mga huling panahon, ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya. Ito na yung Baptist, si John Smith, 1609. At ng born again, 1910 ni Charles Parham sa Amerika. At mga kinig sa mga espiritong mga panghikayat sa mga aral ng mga demonyo. Kasi hindi ito aral ng Iglesia Katolika sa Biblia at aral ni Kristo at ng mga apostol at ng mga propeta sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. Bagong aral lang to ng mga sulpot na born again at Baptist. So ibig sabihin, saan to galing? Sa demonyo o sa diablo. Ayon sa binasa ko, 1 Timothy 4:1-2. At mga kinig sa mga espiritong mapanghingayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsipagsalita ng makasinungalingan. Kasinungalingang aral kasi walang once saved, always saved po dito sa Biblia. Kahit isang talata, wala po. Wala nga letra po letra. Wala ding talata na ang ibig sabihin, once saved, always saved or osas, na hinihiruhan ang kanilang mga sariling buti na waring bakal na magbabaga, na ipinigbabawal ang pag-asawa at ipag-utos sa lumayo sa malamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisimpalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ibig sabihin, ito silang mga Baptist at mga born again, nagtuturo ng once saved, always saved, OSAS, 1 Timothy 4:1-3, ay mga aral ng demonyo, mga kasinungalingan, at hindi po sila nakakaalam ng katotohanan kasi hindi po totoo na once saved, always saved ang isang tao kung nanampalataya lang sa ating Panginoon Kristo, kasi wala po yan sa aral at utos ng Diyos
maging sa lumang tipan, from Genesis to Revelation, 73 books, in the Catholic or even in the Protestant Bible. Kasi ganito masisira ang mga talata sa Biblia, maging sa lumang tipan man, kung sanampalataya na natin ang ganoong aral. For example, sa Psalms chapter 80 verse 4, sabi ng Diyos dito, panumbalikin mo kami, O Diyos, at pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Psalms chapter 80 verse 3. So, ibig sabihin, pag nagkasala tayo, lumayo tayo sa Diyos. Kaya ang dalangin ni David, ni Salmista David, sa Salmo chapter 80, kapitulo 80, talatang 3, na, O Diyos, O Yahweh, panumbalikin mo kami sa iyo mula sa pagiging makasalanan, pagiging estado sa pagkakaisa ng Diyos, at pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Ibig sabihin, yun ang estado ng pagkaligtas kung manumbalik ka sa Diyos. E ang tanong ngayon, ang mga born again at baptist, hindi na ba sila nagkakasala na lumayo sa Diyos? Isaiah 59:2, sapagkat sa iyong kasalanan ay natalikod ang Diyos sa inyo at lumayo siya sa inyo. Isaiah 59:2. Kaya ibig sabihin na kailangan nating bumalik mula sa estado ng pagkakasala hanggang sa estado ng grasya sa kaligtasan ng Diyos. Yun pa lang. At maliligtas kami. Sa sinasabi ba ni David, Panginoon, nanampalataya ako sa iyo at ngayon ay ligtas na ako. Hindi na ako kailangan manumbalik kasi hindi naman ako magkasasala kasi ligtas ako. Once saved, always saved. Wala pong ganyan sa Biblia. Sinisira ng once saved, always saved na aral o doktrina ng Baptist of born again. Itong talata, aral, utos ng Diyos, panalangin ni David, isang propeta at hari ng Israel, sa Salmo 8:80, talatang 3. Tayo pa isang talata pa. Dito sa Psalms 100, chapter 85, verse 4. Basahin natin ha. Psalms chapter 85, verse, medyo maano itong natin, stand natin. Okay, ganyan. Psalms chapter 85, verse 4 to 7. Salmo 85, talatang 4 hanggang 7. Ibalik mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ayan, pareha ng sentido sa Salmo 80, talatang 3. Ibalik mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. In other translations, Lord, return to us or revive to us our joy of salvation. So, ibig sabihin, nawala yung kaligtasan. Kasi bakit ka manalangin sa Diyos si David at mga propeta ng Israel? Salmo 80, talatang 3. Ito naman, Salmo 85, talatang 4 hanggang 7. Kung naligtas ka na, si David matagal lang nampalataya. Chapter 1 pa lang ng Salmo, na nampalataya na sa kay Yahweh, sa Diyos na tagapagligtas ng Israel. Pero sabi ba ni David dito sa talata na binasa ko, 2 talata na to, na naligtas ako, Panginoon, maraming salamat o Diyos, ligtas na ako at hindi na mawawala ang kalaking kaligtasan. Hindi po. Isinasamo ni Salmista David, ni Haring David, isang propeta at hari ng Israel, na ibalik mo, O Diyos, ang aming kaligtasan. Ibig sabihin, nawala yung kaligtasan. Salvation, the state of being saved or saved, o ang kaligtasan mismo o salvation, ay nawawala sa estado ni David, sa kanyang kaluluwa at katawan. Kaya, nagsusumamo siya na nalangin, ibalik mo, O Diyos, O Yahweh, ang aking kaligtasan, ang kaligayahan ng aking kaligtasan. Yan ang nakasulat dito sa Biblia, sinasira ng once saved, always saved. Grabe talaga manloko ito mga aral ng demonyo. Kaya in-expose ko ito dito for the sake na mga Katoliko ma-guide dito sa salita ng Diyos. Wala pala sa Biblia, sa demonyo pala. 1 Timothy 4:1-3, Juan 8:44. Napakaliwanag dyan. Dahil sa magkakasala tayo, Isaiah 59:2, mapalayo tayo sa Diyos, we will not be in a state of unity or union with God, the Father, Son, and Holy Spirit, the Holy Trinity, if we commit mortal sin. Isaiah 59:2. Kundi pinagpahiwalay ng inyong makasamaan, ibig sabihin kasalanan, kayo at ang inyong Diyos. Nahiwalay tayo sa Diyos, paano tayo maliligtas? At ang inyong makasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha. Tumalikod ng Diyos, nagkubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Hindi nga tayo mapakinggan ng Diyos sa ating panalangin kung estado tayo ng kasalanan at kasamaan at hindi tayo nakaisa sa Diyos. Isaiah 59:2. Bakit nahiwalay tayo sa Diyos? Kaya nga, you are not in a state of salvation or being saved
Kung nagkasala ka, state of mortal sin, nahiwalay ka sa Diyos. Isaiah 59:1-2, Isaiah 59:1-2, binasa ko bago lang. Propeta Isaiah ang nagsabi. Kaya sabi ni Salmista David, Salmo 83 at Salmo 85:4-7, ibalik mo, O Diyos, ang aking kaligtasan. Kaya nawala dahil sa kasalanan, nawala. Isaiah 59:1-2. Kaya sumasamaw si David at nanalangin sa kayawi sa Diyos na tagapagligtas na, ibalik mo, O Diyos, ang kaligtasan sa akin. So nawala pala yung kaligtasan ni David sa pagkakasala niya. Kaya sa sumamo sa naibalik. Ano pang ibalik kung nandyan ang kaligtasan, once saved, always saved? Sinisira ng once saved, always saved ng mga Baptist kasi pinipilipit kaya Baptist nga Tapos burn again, nasunog na ulit Nasa estado ng pagkakasala, ng kadimunyuhan, itong aral na kalukuhan ng Baptist at mga born agains. Kaya wala sa Biblia labag na labag sa Biblia. Sino ang pinanggalingan nito na aral? Ang demonyo, 1 Timothy 4:1-3, doctrines of demons, doctrines of devil. John 8:44, you are of your father the devil. He was the source and origin of all falsehood, because when he speaks, he always speaks a lie. And he's the father of lie, and he's the murderer of souls of humanity. John 8:44, Juan 8:44. Ibalik mo kami, O Diyos, ang aming kaligtasan. Magsasabi ba si David na ibalik mo, O Diyos? Panalangin to ng mga Hudyo at mga Kristiyano hanggang ngayon. Hanggang sa pagbalik ni Kristo, panalangin din to ng mga Katoliko. Bakit? Kasi may panahon, magkakasala tayo ng mortal sin, grave mortal sin. Napalayo tayo sa Diyos. Isaiah 59:1-2. Kaya every time you make we're in a state of mortal sin, babalik tayo sa Diyos by repentance, magsisi. Tapos punta tayo sa sakramento ng kumpisal, mangumpisal sa pare para patawanin tayo ng kasalanan. Sabi ni David na anak ni Solomon, na anak ni David, Ecclesiastes kapitulo 5 talatang 6. Maraming talata sa Biblia, Proverbs 28:13. Tapos John 20:21-23. Na yun ang gusto ni Kristo mangyari. Kaya binigyan niya ng kapangyarihan na makapagpatawad ng kasalanan ang mga apostol sa 1:20-21-23. Patuloy natin pagbabasa dito sa Psalms 85. At paglilikatin mo ang iyong galit sa amin. Magagalit ka ba sa amin magpakailanman? Iyo bang ipagpatuloy ang iyong galit sa lahat ng salit-saling lahi? Hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Kaya nga mabubuhay tayong muli in our soul, even in our body, when our state of sin, when we become in a state of grace, sa pagkiisa sa ating Diyos, ng ating Panginoon Kristo na pinahayag dito sa bagong tipan na si Yahweh sa Old Testament. Kaya, why would David say, revive us, O Lord? O ibalik mo kami sa iyo, o bubuhayin mo kaming ulit kung buhay na pala talaga at in state of grace, once saved, always saved ng kaluluwa mo. Hindi na mawawala yung kaligtasan. No sense itong talata pag once saved, always saved. Kaya labag na labag sa Biblia itong once saved, always saved ng Baptist at ng mga born again. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandang loob, meaning the grace, show us your grace, O Lord, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagliligtas. Kaya nga ipagkaloob ulit sa amin ang iyong pagliligtas na nawalay dahil sa kasalanan. Isaiah 59:1-2. Labag na labag ang once saved, always saved. Basahin yung talata ko, Psalms chapter 80 verse 3, Psalms chapter 85 verse 4-7. Kaya siring-sira. Ngayon, ito pang mga Baptist at mga born again, sa pagsasabi nilang ligtas na sila, ibig sabihin, gumawa na sila ng sariling paghukom. That is a big sin of prejudgment, prejudice, and presumption. Nag-presume ka, nag-judge ka na sa sarili mo. Hindi ka pa nga nakaharap sa tunay na hukom na walang iba ang ating Panginoon Kristo. Sa darating na araw, sa ating pagkamatay, halimbawa, huhukuman pa lang tayo doon. When we die, buhay pa tayo nga. Naghukom na agad ito mga Baptist at mga born again. Kaya labag na labag sa Biblia. Hindi yan totoo na mangyayari sa tao na mag-judge na tayo na pwede tayong maging ligtas na ngayon at once saved, always saved. Hanggang sa ating kamatayan, diretso sa langit. Wala po yan sa Biblia. Kasi anong mangyayari sa tao? Lahat tayo ng tao. No? Lalo na sa panahon ng Pentecostes at tatag na ng simbahan ng ating Panginoon Kristo hanggang sa pagbalik ni Kristo. Hebreo 9:27, Hebrews chapter 9 verse 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghukom. Napakaliwanag dyan. At gayon din naman si Kristo na inhandog na minsan. Talatang 28, Hebrews chapter 9 verse 27 hanggang 28. Upang dalhin ang makasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan. Bakit
kailangan tayo makipakita sa ating Panginoon Kristo pagkatapos sa kamatayan, tayo hukuman. Na sa ikaliligtas sa mga nagsipaghintay sa Kanya. So doon pa lang ang kaligtasan na i-pronounce ng ating hukom. Dakilang hukom na walang ibang ating Panginoon Kristo. God will say, Brother Alvin, pinatawad ko yung kasalanan, ngayon tanggapin mo na ang kaligtasan. Kaya ako hanggang ngayon, hanggang sa kamatayan, maghihintay ako sa ikaliligtas sa mga nagsipaghintay sa Kanya. Hebreo 9:27-28. Yun ang lahat tayong tao, susunod sa salita ng Diyos. Walang mag-advance judgment dito sa atin na dito pa sa buhay dito sa lupa. Nag-judge na, ligtas na. Wala pong ganyan sa Biblia. Aral po yan ng demonyo, hindi po yan sa Diyos. Kaya mga Katoliko, huwag kayong paloko dyan sa mga Baptist na yan at mga born again. Wala po ganyang aral sa Biblia. Aral po yan ng hindi sa Biblia, sa demonyo. Kaya delikado ang mga tao na maniwala dyan, manampalataya dyan sa pananampalataya ng hidwang pananampalataya ng mga Baptist at mga born again. Kaya nga ililigtas pa tayo kailan yun? Mamamatay tayo, hukuman tayo, Hebrews 9:27. Tapos doon pa lang ang ating pagliligtas na perfect, absolute, na sigurado na talaga, naligtas na tayo. Kasi ang Diyos na mismo ang hukom, nagsabi sa ating pagkatapos ng tayo mamatay, tayo hukuman. Talata yan ng Biblia, letra po letra, isinira ng once saved, always saved. Paano pa yan ngayon kung namatay na, hukuman? Bakit pa maghukom ang Diyos sa mga Baptist at born again kung ligtas na pala sila? Hindi na rin sasabihin na sa kanilang ikaliligtas, magkita sila ng hukom. Iligtas na pala. Masisira ang mga verbo dito at mga salita dito sa letra po letra sa Biblia. Hebrews 9:27-28, basahin nyo yung Biblia. Presumptional, malaking kasalanan yan. You presume that you're already saved. Once saved, always saved. Hidwang pananampalataya po yan. Si Pablo, halimbawa, dito sa unang Korinto Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 5, 1 Corinthians chapter 4, verse 4-5. Sinabi ba ni Apostol sa Pablo, ako ay ligtas na, hindi ako dada ng paghukom, ako ay ligtas na, once saved, always saved. Hindi po. Kontra po sa sinabi ni Pablo ang aral at doktrina ng demonyo ni Satanas na once saved, always saved. 1 Corinthians chapter 4, verse 4-5. Datapat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y sasyatin ninyo. Unang pagsasasat ng tao. O ako'y hindi nagsasasat sa aking sarili. Napakaliwanag. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Hindi nga si Pablo guilty of any grave mortal sin. Pero sabi niya, out of humility, out of honesty, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako. Hindi ibig sabihin na I am justified o ligtas na ako. Napakaliwanag. Hindi dahil dito'y inaaring ganap ako. Hindi nga siya inaaring ganap pa. He is not yet fully 100% justified and saved. Hindi pa. Kahit kasabihin natin, redeemed na tayong lahat, pero hindi pa tayo patay Buhay pa tayo. Pwede pa tayong magkasala. Pwede pa nating talikuran ang Diyos. At iwala ang kaligtasan. We will be in a state of mortal sin, grave mortal sin. We will not be in a state of salvation or the state of grace and union with God. Napakaliwanag letra po letra, once saved, always saved, kinalaban sa salita ni San Pablo Apostol na dahil dito'y hindi ako inaaring ganap ako. So he is not proclaiming to the world. Saint Paul, santo na apostol, pinili ng Diyos, unang Korinto 1:1-2, pinili si San Pablo na apostol. Hindi nga nagturo at nangaral ng once saved, always saved tulad ng Baptist na mga aral demonyo, mga kalokohalang aral at mga balintunang aral na mga born again. 1 Timothy 4:1-3 galing sa demonyo. John 8:44, sapagkat ang nagsasat sa akin, tao ba? Si Pablo ba mismo sa kanyang sarili? Hindi tayo. Ang nagsasat sa akin ay ang Panginoon. So God will judge. God will examine us. We will not proclaim that we are justified, that we are saved already, or once saved, always saved. Di kontra talaga sa unang Korinto 4:3, 4:5. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Utos nga ni Pablo at ng mga apostol, huwag daw tayo magsihatol ng anuman. Lahat ng Baptist at born again nagsihatol na, ligtas na daw sila. Once saved, always saved, after ng namampalataya. Di naghatol na kayong prejudgment, prejudice, presumption na malaking kasalanan kasi labag nga sa salita ng Diyos. Labag sa utos ng Diyos sa Biblia. Binasa ko dito, letra po letra. Sa letra ni Pablo, King James Bible. Protestante na version to. Paborito ng born again at Baptist.
Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Utos yan. Yan ang sinusunod ng Katoliko. Kaya walang Katoliko na nasa matinong isip na magproproklama na kahit na maging mabait ka, nagkaisa ka sa Diyos, na iproklama mo agad na ako ngayon, nanampalataya na kay Panginoon Kristo, laking tagapagligtas, personal Savior. Once saved, always saved na ako. Hindi na ako mawawalay sa Diyos. Kahit magkasala ko ng maraming kasalanan, once saved, always saved pa rin ako hanggang aking kamatayan. Lumabas, naghuhukom na ako sa aking sarili. Isa sa pablat mga Katoliko. Kasi itinatag ni Kristo ang Iglesia Katolika, gawa 2:1-47, Matthew 16:18-19. Hindi nagpoproklama po ng once saved, always saved, tulad ni St. Paul. Huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Napakaliwanag dyan, do not judge anything. Hanggang sa dumating ang Panginoon. Dumating na bang Panginoon? Namatay na ba tayo? Nagkita na ba tayo sa tinghukom? Walang ibang ating Panginoon Kristo? Hindi pa. So wala pang judgment. Why would we say, I'm saved already? Ibig sabihin, pag magkita kami ni Kristo, when I die, after my death, the judgment, Hebrews 9:27-28, Hebreo 9:27-28, sasabihin ko sa Panginoon Kristo, Panginoon Kristo, nagkita na tayo, kaking hukom. I already accept that I am once saved, always saved. So, there is no more need to judge me of my works, of my sins, of my faithfulness to you. Diretso na ko ngayon sa langit. Di, wala nang trabaho si Kristo maghukom sa'yo. Di, nahukuman mo na para sa sarili mo. Tinanggap na nga na pala agad ng Diyos. Wala pong ganyan St. Paul says, I'm not yet justified. Kahit nga wala siyang nakita na kamalian o kasalanan sa kanyang estado at this time. In 1 Corinthians 4:3-5, unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 3-4-5, lahat ng letra po letra ito sinira ng Baptist at ng born again. Letra po letra sa Biblia, sinong susundin natin yung kalokohan, kabalinto ng aral ng mga Baptist at mga born agains? Dito sa Biblia, letra po letra. Itong sinunod ng Iglesia Katolika Apostolika Romana for 2,000 years now. Mga letra po letra na talata, salita ng Diyos at utos ng Diyos sa Biblia. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siyang maghayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso at kung magkagayon, ang bawat isa ay magkaroon ng kapurihan sa Diyos. Kaya nga inutos niya, huwag tayong magpalalo sa talatang 6, upang sa amin na magatuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangangasulat, upang ang alinman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Itong mapalalo, itong mga Baptist at mga born again, mga sola scriptura pa, sola fide, sola Biblia, wala naman sa Biblia ang mga aral na yan. Lahat ng mga maling aral ng demonyo galing dyan sa sola Biblia. Dyan yung 50,000 ka mga aral na mga iba-ibang sekta at denominasyon, mga iglesia-iglesyahan, at mga kulto-kultuhan, nagmula ng mga aral ng demonyo na napakarami. Sa Baptist, aral ng demonyo, once saved, always saved. Pati na rin ng mga born again. Labag na labag sa unang Korinto 4, 1-6, 1 Corinthians 4, 1-6. Labag na labag sa Biblia. Ngayon, si San Pablo, ganito pa rin. Sinusunod natin, letra po letra, nakasulat dito sa Biblia, sa Roma 8:26. Ganon din ang sinunod ng Iglesia Katolika. Anong nakasulat sa Biblia? Letra po letra. Kaya talaga, ang tinuturo ng Biblia, turo talaga ng Iglesia Katolika. Ilinabag ng Baptist at mga born again sa once saved, always saved. Basahin natin dito, Romans 8:23-25. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, tayo nga in a state na mayroon na tayong Espiritu Santo o state of grace, pagkakaisa sa Diyos. Sa makatwid bagay, tayo na may nagsisibik din sa ating sarili. Sa paghihintay ng pagkukupkop na dilitibat ang pagtubos sa ating katawan. So nag-aantay pa tayo ng kaligtasan, Hebrews 9:28. Nag-aantay pa tayo ng perfect redemption of our bodies, Romans 8:23. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Anong kaligtasan ng pag-asa? Once saved, always saved ba? Ligtas na agad yan. Tapos hindi na mawawala kahit magkasala ka pa. Hindi po. Datapot ang pag-asa na nakikita, hindi pag-asa. So alam mo na, nakikita mo na naligtas ka na, once saved, always saved. Hindi po yan pag-asa. Kaya nga tayong Katoliko, pag may nagtanong, ligtas ka na ba, Brother Alvin? Kayong mga Katoliko, ang sagot natin, umaasa pa po kami sa awa ng Panginoon Kristo na kami ay maging perfectly saved. Hindi po tayo sasabihin na, hindi na kailangan namin ng pag-asa, the virtue of hope, we don't need, because we are already once saved, always saved through faith alone. Wala po ganyan sa Biblia, kontra na kontra sa Biblia, yung mga aral demonyo.
Ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Si St. Paul nagsabi niyan, Roma 8:23-24. Kahit sino nga ang umaasa sa nakikita, datapwat kung nagsisaasa tayo sa hindi natin nakikita, hindi pa natin natanggap na we are perfect. Kung nagkagayoy, hinintay nating may pagtitiis. Napakaliwanag na hinintay natin ng may pagtitiis ang ating pag-asa ng kaligtasan. We are still hoping for salvation, and we patiently wait for perfect, full salvation from Christ our Lord, Savior, and Redeemer. Roma 8:23-24-25. Napakaliwanag dyan sa Biblia. Labag na labag naman dito ang once saved, always saved na aral. Lahat ng talata ko binasa, puro kontra sa once saved, always saved na aral ng mga Baptist at mga born agains. Tingnan nyo, kung nanampalataya ako ngayon, ligtas ba agad? Automatic ba? No. Kung nanampalataya ako ngayon, hindi pa ako ligtas. Malapit pa ako sa kaligtasan kasi marami pa akong gagawin para pagsunod sa utos ng Diyos pagkatapos sa ako'y manampalataya. Pagkatapos ng pananampalataya, I have to repent of my sins. Mark 1:15. Manampalataya ka sa Ebanghelyo, sabi ng Diyos. Marcos 1:15. Pagkatapos, pagsisihan mo yung kasalanan. So, pagsisihan ng kasalanan, another action naman of the soul and the body na magsisi ako. Kaya nga, may kumpisal tayo kasi pagsisisi ng kasalanan yun, action yun, to leave our sins. Mark 1:15, Mark 16:16, tapos sa mga bata, magpabinyag. Ibinyaga na tayo. Kaya may sakramento ng kumpisal pagkatapos ng binyag, doon tayo mapapatawad sa ating kasalanan. Juan 20:21-23, John 20:21-23, Ecclesiastes 5:6, at marami pang talata ng Biblia. Ngayon, kung nanampalataya ako ngayon, masira naman itong talata na bago kong babasahin after Romans 8:23-25, itong Romans 13:11. Kasi sa kanila, pag nanampalataya ka lang, once saved, always saved, through faith alone. Tingnan natin kung mababasa ba yan sa Roma 13:11. Dami kong lang talata na sira nila. Hebrews 9:27-28, 1 Corinthians 4:1-6, Romans 8:23-25, Romans 13:11, ay yung talata sa Old Testament, Psalms chapter 80 verse 3, Psalms chapter 85 verse 4-7, Psalms 125 verse 4, Isaiah 59:1-2, at marami pa mong talata sa Biblia. Itong Roma 13:11, babasahin ko. Walang once saved, always saved dito pag nanampalataya ka lang. After faith, ito po ang status mo at estado mo sa Diyos. Roma 13:11, ito po ang salita ng Diyos, ang purong katotohanan, ang itinuturo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na tinutulan ng mga Baptist at born again sa kanilang aral na demonyo na once saved, always saved. Osas daw, once saved, always saved. At ito yamang nakikilala ang panahon. Roma 13:1, Romans 13:11, King James Version, Protestante na Biblia, na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sapagkat katulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin. Malapit lang pala ang kaligtasan, hindi pa save ka. Yung malapit ka sa kaligtasan, save ka na ba nun? Malapit ka. Ibig sabihin ako, malapit pa ako sa simbahan. Ibig sabihin, nandun na ba ako sa loob ng simbahan? Napakabubo naman ng Baptist at born again magbabasa dito. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsimpalataya ng una. So before ka nagsimpalataya kayo ng first step, Hebrews 1-6, lumalapit ka pa lang sa kaligtasan. Kaya nga lumalapit tayo sa kaligtasan, sa ating kamatayan, doon tayo hukuman, naligtas na tayo. 1 Corinthians 4:1-6, Hebrews 9:27-28, Romans 8:23-25, Romans chapter 13 verse 11. Napakiliwanag, tinutulan na naman ang born again at Baptist. Naku, daming talata dito, ubusin ko to. Matagalan tayo dito, buong araw tayo dito maglalatag ng mga talata. Sinisira ang Biblia ng kabalintuanahan at kalukuhang aral ng mga Baptist at mga born again. Sinisira lahat ng binasa kong talata, mga salita ng Diyos, pure doctrines of God in the Bible. Tapos tinuturo ito letra po letra, lahat ng talata binasa ko ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya we do not commit the sin of presumption, we don't commit the sin of prejudice and prejudgment. Kasi hindi po tayo nagproklama na once saved, always saved, osas. Labag na labag dito sa Roma 13:11. Basahin ko ulit. At ito yamang nakakilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo. Ang estado natin ngayon, lahat ng mga Katoliko at pati ng mga Protestante, magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin, ngayon to this moment of our life, lahat tayo, Baptist, born again at Katoliko,
malapit na sa atin ang kaligtasan. So hindi pa po ligtas kasi malapit pang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisimpalataya ng una. So nung una tayong magsimpalataya, wala pang state of salvation. Kasi kung state of salvation na ng palataya ka lang, faith alone, sira din ang faith alone. Nasira ko yung Bible alone, yung faith alone, nasira naman dito. Saka yung once saved, always saved, nasira naman dito. Bakit sasabihin ni St. Paul sa Romans 13:11, letra po letra dito sa Biblia, letter by letter, sasabihin na mas malapit pa tayo ngayon sa kaligtasan ikumpara nung una nang nanampalataya tayo. So, ibig sabihin, nung nanampalataya ka pa, malayo ka pa nga sa kaligtasan Malayo ka pa sa kaligtasan nung nanampalataya ka pa lang kasi first step pa yun. First step, malayo ka pa dun sa destino mong kaligtasan sa langit after you are judged by God. After that, Hebrews 9:27-28, 1 Corinthians 4:1-6, Romans 8:23-25, Romans 13:11, and many verses in the Bible, 2 Corintios 5:8-10. Kaya walang alam sa Biblia itong mga Baptist at mga born again Kaya mga Katoliko, huwag po kayong maniwala dyan sa mga Baptist at born again. Hahaba to, maubos to mga talata. Ang dami kong alam na talata din sa Biblia kasi mas alam ko kaysa mga Baptist na mga ministro at pastor at mga born again. Alam ni Brad Alvin Gitamondok, Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, ang Biblia. Dito mga letra po letrang aral, from Genesis to Revelation, 73 books, pati King James Version ng Protestant. Mas alam ko kaysa mga Baptist na ministro at pastor na mga sinungaling, mga ahente ni Satanas at Lucifer. John 8:44, 1 Timothy 4:1-3. Hanggang dito na lang po. Paki-share po ng aking live stream kasi maghupunan na pa ako dito. We will be eating dinner and we'll end this with a prayer, no? Shout out muna, Sister Rebecca Hildo is watching. Dong Ariel Junela Timbalak is watching. Paki-share Dong Ariel, Sister Rebecca. Brad Boy Letra is watching. Brad Boy Letra, you can also upload this on your Facebook and your YouTube account, no? Medyo slow connection na tayo. Go Idol Alvin Gitamondat at iba pang mga maraming Katoliko, lalo na ni Brad General Ramon Mapalo Naol at Brad General Chris Bernabe at marami pang iba dyan, mga Catholic defenders na tumutulong sa akin at sa simbang Katoliko upang ipagtanggol ang pananampalataya na once and for all ibinigay ni Kristo at ang mga apostol sa kanilang simbahang tinatag. Jude chapter 1 verse 1-4. Hanggang dito na lang po. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so never shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of God, and lead us those time, and especially those who need most of the divine mercy. Lord, as we make the sign of the cross, always bless us, shower us with your love and graces. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kaya nga, bakit pa tayo magsusumamo sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo, sa Ama, na deliver us from evil, tapos save us from the fires of hell? Kung nagtuturo pang Biblia o tayong makatoliko na tinatag ni Kristo ng once saved, always saved. So, nonsense na ang the Lord's Prayer, Our Father, sa Matthew 6, 9-12, at sa Luke 11, 1-4. Mga nonsense prayer na ito lahat, pati mga salmo ni David ay quoted, Psalms 80 verse 3, Psalms 85 verse 4-7, Psalms 125 verse 4, and many verses in the Bible. Kaya po mga kapatid, napakaliwanag dito, nasira po natin sa ilang minuto lang, hindi ito isang oras, na expose ang once saved, always saved ng mga Baptist at mga born again na mga ahente ni Satanas sa John 8:44, Revelations 2:9, Revelations 3:9, 1 Timothy 4:1-3, and many verses in the Bible. They belong to the Antichrist. You should not listen to them. We should expose their errors every day of our life, and we should defend the Catholic Church by all cost and expose their errors. Bye-bye. Good evening. God bless you.
Shoutout ulit, Bad Boy Letra. Salamat po, Sir Alvin Gitamondok. Welcome po, Bad Boy Letra. Jan Paulo Cruz, Dong Ariel, Jonela Timbalaco, Rebecca Hildo, at lahat ng mga Katoliko, pati mga hindi Katoliko na nanonood sa akin ngayon nitong gabi. Till my next expose. Ang next expose ko will be ang kalokohan at malintunang aral na tinuturo ng mga Iglesia ni Cristo at mga saksi ni Jehovah na hindi daw tunay na Diyos na kapantay ng Ama ang Panginoong Kristo. Yan tatalakayin natin sa sunod na live stream. Good night, God bless, bye-bye.